So yan, magandang araw sa inyong lahat mga katek. And muli po ako'y nagbabalik sa panibagong video sa araw na ito. Bali, yung isi-share ko sa inyo mga katek, yung video natin ngayon ay bali naiiba naman doon sa ating mga nakasanayang ginagawa. Kasi yung ginagawa natin na video ay about pag-repair ng mga CRT TV tapos mga LCD TV. So ito naman ay naiiba kasi ito naman ang gagawin natin ngayon, isang amplifier mga katek. So bali ang problema nitong amplifier na to ay yung right channel niya, good sounds, tapos yung left channel naman, distorted sounds, tapos napoprotect yung kanyang relay. So ito yung subukan natin gawin mga katek kung kakayanin kasi hindi na talaga ako nasanay sa pag-repair ng mga amplifier kasi matagal akong hindi nakapag-repair nito. Kasi nasanay na akong maglagay ng mga tip method doon sa mga LED TV. Ayan, so bale may kunting share lang ako sa about sa nalalaman ko dito sa pag-repair ng amplifier mga katek. And bago po tayo magsimula ay gusto ko munang batiin yung ating mga kaibigan sa grupo natin. So, bali yung i-shoutout ko ngayon mga katek ay ibali hinati-hati ko lang yung pag-shoutout natin kasi masyado tayo matagalan kapag i-shoutout natin lahat yung ka-group natin kasi masyadong marami na po tayo. So, tayo po yung nagpapasalamat kasi dumadami na yung ating mga kaibigan. So, bali yung mga hindi ko nabanggit sa shoutout ngayon, bali sa next video na natin kayo shoutout mga idol kasi huwag kayong mag-alala kasi meron naman tayong mga bagong video pa, hindi ko pa lang na-edit kasi sobrang busy natin. So, ito lang muna ang aking shoutout sa araw na ito. Bali shoutout sa iyo, Tistan TV, shoutout sa iyo bro. Tricks and Fix Repair, shoutout. Joy Masoy TV, shoutout. Marco Francis 713 Mix Vlog, shoutout. Nards TV, Noel Tech, shout out. Edwin Tech, Jojo Tech, shout out. West Jojo Tech, shout out. Basic Bob, RN New Tech, shout out. Configure 23, Dave Electronics Repair, Bong Electronics at Makoy Tech PH. So ayan, balihin hati-hati ko yung mga kaibigan natin. So yung mga kaibigan natin sa ating ka-group ay sa next video ko na naman kayo shout out. So bali simulan natin tong video natin ngayon mga katek. So, magandang araw sa inyong lahat mga katek. Bali, ngayong araw mga katek ay meron lang akong konting isi-share sa inyo. Bali, yung ginawa natin ngayon ay iba naman sa ating mga kadalasang ginagawa. Ito ay isang amplifier naman. So, bali itong amplifier na ito mga katek, susubukan ko lang itong gawin. Kasi alam nyo naman yung mga ginagawa natin ay mga CRT TV tapos yung mga LCD TV na. So, ito naman ay susubukan kong gawa ng video kasi naiintriga talaga ako sa problema ng amplifier na ito mga katek. Bali, yung may-ari pala nito ay kapatid ng aking papa. Bali, pinunta ito sa bahay para ipaayos daw. So bali hindi na talaga ako gagawa ng amplifier mga katek kasi medyo nakalimutan ko na yung mga pamamaraan sa pag-trouble nito eh. Kasi way back 2013 pa ako nakapag-repair ng mga amplifier mga katek, and simula nung 2015 hanggang sa taon na to ay binuhos ko na yung aking pagre-repair dun sa mga CRT tapos mga LED TV kasi sa shop mga katek ay iba yung gumagawa ng amplifier namin. Meron namang naka-assign dun yung kasama ko tapos ako ay na-assign sa video department. Yan, bali yung mga TV at mga LED TV at CRT TV lang yung mga hinahandle ko dun. So ngayon naman ay sa katagalan ng panahon na hindi na ako nakapag-repair ng mga ganito mga katek ay medyo nakalimutan ko na yung mga pamamaraan sa mga pag-troubleshoot ng amplifier. So ito ginawa ko lang to talaga kasi ito ay may-ari nito ay tita ko. So mahiya naman tayo pag pang tanggihan. So ito yung sinusubukan kong ginawa mga katek. Bali 3 gabi na yung aking ginugugol dito mga katek sa pagre-repair nito kasi nangangapa talaga ako nito eh kasi bago na nababaguhan ako kasi hindi na ako nasanay. So bali, meron lang akong kunting i-share sa inyo mga katek. Buti naman ay bumalik na yung ating dating kaalaman na kunting kaalaman about sa pagre-repair ng amplifier. So bali, yung problema pala nito mga katek ay may power siya tapos nung chinek ko, bali, sorry kung hindi ko na napakita yung pagka-check ng mga katek kasi hindi ko na sana to gagawa ng video.
kasi akala ko hindi ko kakayanin. So ngayon ginawan ko na lang ng video, bali i-share ko lang sa inyo kung anong problema nito. Bali ito may power siya, pero yung problema niya, yung left channel niya ay distorted. Bali yung right channel nito okay naman yung sounds niya, pero nagpo-protect yung kanyang relay. Ito yung kanyang relay, nagpo-protect yung kanyang relay kasi may problema doon sa left channel. May voltahe doon na lumalabas doon sa ating left channel na papuntang speaker, kaya dinidetect ng protect ng relay na may problema yung circuit, kaya pinoprotect niya. So ngayon balikan ko na lang yung yung ni-repair ko nito, yung ginawa ko mga katek. So nilang on natin tong ating camera ngayon. So ayan, tinanggal ko yung kanyang, ayan, yung kanyang output para makita natin. Ito ay DB Audio 502. Kadalasan kasi mayroon ako nakikita doon sa shop, yung kaibigan ko talagang kinakain ng kalawang yung mga parts nito. Ito yung kadalasang problema talaga ng mga amplifier, kasi yung nilagay ng manufacturer nito na sealant yan, yung kulay green, bali yung sa tingin ko ito ay rugby kasi kulay pula lang. Pagkadaan ng mga ilang taon sa paggamit, uminit na, nagkakaroon siya ng mga chemical reaction, nagiging kalawang siya. Tapos yung kalawang niya dumikit doon sa mga parts, tapos kinakain yung mga paa, kaya siya nagiging kalawang, tapos napuputol na. Yun ang cause ng kanya mga problema. So ngayon mga tekbali, chinek ko itong kanyang mga bias dito, yung mga parts niya, yung mga bias transistor, resistor, tapos yung kanyang driver transistor. So bali yung ginawa ko dito, pagka-check ko, meron ako nakitang kinalawang at naputol na mga paa. Yan, bali ito yung pinalitan ko. Yan ko yung video bago na, yung 470 ohms. Ayan, tapos yung hindi pa makita, ano ba tong tapos yung 39K. Ayan, ito ay 39K. Bali, hindi naman kayo mahirapan kapag kinain ng kalawang tong kanyang resistor to mga kasi meron naman siyang indicator doon na nakadikit, na nakalagay sa kanyang PCB board. So bali tatlong resistor yung pinalitan ko dito. Tapos yung isa naman ay 2 points, ayan, ito yung 2.7 ohms, 2.7K. Ayan. So yung tatlong resistor na yan yung pinalitan ko mga katek. Bali nandito yung mga proof sira niya, pakita ko na lang. Ayan, bali ito yung mga pinalitan ko na naputol na mga paa ng mga resistor. So bali nung chinek ko ulit, nagpo-protect pa rin yung kanyang relay. Ayan, meron pa ring voltahe na DC out doon sa kanyang left channel. So ngayon tapos yung kanyang heatsink ay malakas uminit. So meron talagang abnormality doon sa kanyang bias dito mga katek. Ito sa bandang mga driver transistor at mga bias na mga transistor mga katek. So nung binalikan ko, meron ako nakita ito. Bali leakage tong transistor na to, bias to Bali ang number nito ay, makita natin, sana makita natin. So bali ang number nito ay D669A. So bali leak to mga katek. And pinalitan ko na yan. Ayan, bago na yan. So medyo masaya na ako noon kasi akala ko okay na yung unit natin. So yung chinek ulit, kasi medyo matagal tong pagkatrabaho ko nito mga katek. Inabot ako ng 3 gabi saka overtime ko nito, kaya hindi na ako nakapag-upload ng bagong video. Dami ko pa namang na-save ng mga video na ginawa ko sa shop, pero hindi ko pa na-edit kasi ito yung aking inuuna talagang gawin mga katek. So bali, sana ba ako? Bali nung pinalitan natin to, chinek ko siya, meron, gumana siya, hindi na siya masyadong mainit yung kanyang heatsink, pero distorted yung kabilang channel pa rin. Kasi nung chinek ko yung kanyang output, dito sa kanyang speaker out, meron siyang DC out na pabagong mga voltahe. So kaya nagdi-distort yung ating speaker. So bali ang ginawa ko nito, minsan nahirapan talaga ako na isa-isa ko itong mga resistor na to, yung mga diode, tapos yung mga kapasitor.
Tapos yung mga transistor na ito, ayan. Bali ang number nito ay 2N55. Ano ba, ang hirap pa naman. 2N5521, tapos yung iba naman ay 2N5401. So nung chinek ko isa-isa to, okay naman. Tapos yung mga diode niya, yung zener, tapos yung mga resistor na bias, okay naman lahat. Pero bakit siya meron siyang DC out pa rin doon sa kabila? So bali ang ginawa ko lang dito mga katek ay tinanggal ko na lang lahat yung mga bias transistor niya, yung mga 2N na yan. So tinanggal ko na lang lahat yan. Ayan, ito yung mga pinalitan ko. Ayan, bali sari-sari na ito mga katek, 2N5521 tapos 2N5401. So bali pinalitan ko na lang to lahat mga katik, kasi ang ginawa ko dito yung mga naputol na paa nito, tapos kinakalawang na, dinikit ko na lang ulit. Ayan, nilagyan ko na lang ng hinang para madugtong yung kanya mga paangan na naputol. So bali pinalitan ko na lang to lahat. Tapos chinek ko yung kanyang bias, kasi nung chinek ko itong bias niya, from out to bias niya, ayan, hindi balance yung left channel normal naman, kasi 0.3 yung kanyang reading, which is magandang sign yun na good yung ating bias dito, kasi nakahang yung kanyang output. So bali kung ganito mga problema kapag troubleshoot kayo nito, tapos yung mga problema ay mga distortion, tapos left channel, ganyan lang mga problema, tatanggalin yung kanyang output mga katek, para safety naman kayo makapag troubleshoot. So bali check natin yan bago natin ibalik yan, check natin yan, pero bago muna natin i-check yan, ibalik yung mga output nito. So bali bago na to lahat mga katek, yung mga bias transistor niya, yung mga 2N5521, 2N5401, ayan. So pasensya na mga katek, medyo nangangapa talaga ako dito buti na lang ay may mga kaibigan tayo na mga gumagawa rin ng mga tutorial nito. Nakakuha din tayo ng mga idea kung paano i-troubleshoot ang amplifier para may balik yung ating dating kaalaman nito. Ayan, salamat sa inyo lahat. Bali, shoutout ko kayo mamaya. So, yung mga, sana ba ko? So, check muna natin ito mga katek, yung kanyang out, saka yung bias niya. Dapat ang read nito ay 0.3 or 0.4 hanggang 0.5, good pa yun. So dapat talaga 0.3. So kapag 0.3 to, which is magandang sign na yun na good na yung ating mga bias dito, yung ating mga driver transistor. So bali post ko muna natin para ma-check natin yung kanya mga bias ito mga katek, para may balik natin yung kanya mga output. So bali post muna natin to para makapag-set up tayo ng ating stand. So ayan, post muna natin. So ayan, bali naka-set up na yung ating camera mga katek. And check natin yung kanyang auto bias, kung 0.3 na ba yung voltahe. Ayan. So bali check natin tong kanyang auto bias mga katek. Hindi pa pala. Saksak muna natin, nakalimutan ko. So bali saksak muna natin para magkaroon tayo ng reading dyan. So bali nakasaksak na tayo, tapos power on natin. Yung mga katek, nakakulay pula na siya. So kung marinig yung mga katek, pumitik na yung kanyang relay. Ayan. So bali off natin. Tapos pakinggan nyo, pipitik yung kanyang relay. O yun mga katek, ulitin natin. Yan. O yun, pumitik na yung kanyang relay mga katek. So ngayon check natin yung kanyang bias, yung out. Bali yung out muna, unahin natin mga katek ha. So bali point tayo ng ground, tapos ito yung out niya sa relay. So ayan, meron siyang sa kabila na, meron siyang 0.02. So magandang sinyalis to mga katek na good na yung ating out. So dito naman sa kabila, ito yung mayroong problema ito yung may problema na may DC out. So ngayon naman 0.029. So magandang sign dito mga katek na good na yung ating out. So bali ito naman yung bias natin, from bias to
2 out. So kung nakikita nyo sa ating tester mga katek, 0.3 siya, tapos dito sa kabila naman, ayan, 0.3. Ayan, 0.3 rin. Ayan, 0.3. Dito naman tayo sa kabila. Ayan, 0.3. Tapos, 0.3 rin. Ayan, 0.3 rin. So, ayan, 0.3 rin. So, balance na lahat mga katek. Good na yung ating, kung makita natin ito, good na yung kanyang bias. Kasi, balance yung kanyang voltahe na 0.3. So, ayan mga katek. So, bali, off muna natin. Ayan. Tapos, bunutin natin yung power nito muna. Bago natin ibalik yung kanyang output mga katek, ay check muna natin yung kanyang output. Kung wala bang mga open or shorted nito. Kasi, alam nyo mga katek, kung may problema yung ating, ayan, sana kukunin lang. Kapag may problema naman yung ating output nito, puputok yung kanyang mga fuse dun sa supply, di ba makita? So, sandali na mga katek, kasi tanggalin muna natin sa stand. So, balik tayo mga katek, natanggal natin yung ating camera dun sa stand. So, sana ba ako? No, wala na ako. Sana ba ako dito? Nakalimutan ko kung saan ako. So, yan, good na yung ating bias mga katek, no? So, bago natin ibalik pala yung ating, ito, check muna natin tong kanyang output transistor, power transistor. So, balik kung may problema naman yung kanyang ating output, ipuputok nung kanyang mga fuse dito na supply. Bali, plus minus to eh. Yung kabila ay negative 45, tapos yung kabila naman ay positive 45 volts na nanggaling dito sa ating toroidal na transformer, tapos pupunta ng diode, tapos pupunta ng relay, pupunta ng capacitor na to, left and right. So bali, negative side, negative supply, tapos positive supply. So ayan, bali di naman to pumutok, so it means walang problema doon sa output natin. Ayan, so bali ito rin mga katek, check nyo yung mga resistor na to. Ito ay papunta doon sa ating out. Dapat yung resistor nito ay 0.25. So yan, chinik ko na to. Good naman to lahat. Good naman to. Okay na to. So maliban na lang mga katek ha, kung hindi puputok to, bali siguro may open doon sa ating transformer kung may problema, mga hindi nalabas ng sound. So gano'n na lang. So pero pag pasensyain nyo mga katek kung medyo kung tama ba yung pagka-explain ko nito, kasi matagal na kung hindi nakapag-repair nito. So pakita lang natin ito mga katek bago natin ibalik yung ating mga output. I-check muna natin. Bali yung pamamaraan ko ito sa pag-checking nito ay isi-share ko naman sa inyo. So post muna natin ulit. Tapos lagay natin doon sa ating stand. So mga katek, balik tayo no. So bali yung pamamaraan ko sa pag-testing ng mga output nito mga katek, bali hindi ako nakaset. Hindi ako nakaset sa times 10 ohms. Bali yung settings ko ay nasa 10K. So ganito mga paraan mga katek, madidetect nyo talaga kung may kunting leakage yung ating output. Yan, kasi kapag yung makunti lang yung leakage niya, hindi madidetect dito sa times 10 ohms. So ngayon ang ginamit ko ay 10K. Times 10K mga katek. So yan, short natin. So naka set muna natin na to 0. Ayan. Check natin tong kanyang output. Ayan. PNP to. So ayan, go to. Tapos titik nyo tong kanyang collector to emitter mga katek. Dapat wala talagang leakage yan. Walang mariread na leakage kapag naka 10K na settings tayo. Ayan. To. Good to mga katek. Good to. Ayan. Tapos ito naman kabila. Ito naman kabila. Check natin. Ayan. One way reading siya.
Ayan. Good siya. Ito naman, NPN. Yan, NPN siya. Kabila, walang reading. Yan, walang leakage. Good siya. Yan. Yan, good din siya mga katek. So, yung kabila naman. Yan, one way reading. Tapos wala siyang reading sa kabila. Yan, walang leakage din. Yan, one way reading. Yan, walang leakage din. Ito, PNP to. Tapos, ayan, wala. Leakage. Walang leakage, good. Yan, one way reading. Yan. Good itong mga output natin dito mga katek. Wala siyang mga leakage. So ngayon mga katek ay ibabalik na natin yung kanyang output dito para makapag-set up tayo, tapos check natin kung good na ba yung kanyang sounds. So bali pupost ko na lang muna ito mga katek kasi medyo matagal yung paglagay. Bali hinang ko muna itong mga kanyang mga output doon sa kanyang board. So balik tayo kapag natapos na natin mga katek. Post ko muna to. So yung mga katek, no, bali naibalik na natin yung kanya mga transistor output. Yan, naibalik na natin yan, na hinang natin ulit. So ngayon papanda rin natin to, tapos check natin yung kanyang out kung wala na ba tayong mariread na DC na magkakos nun ng problema yung distortion niya. So ngayon check natin to mga katek ha. Bali nakasaksak na siya. So pindutin natin yung kanyang power switch, pakinggan yung kanyang relay kung pumipitik ba. Ayun, pumitik siya mga katek ha. Pumitik yung kanyang relay. Tapos check natin ulit yung kanyang out kung hindi ba nagbabago, kung nasa mga 0.0 pa ba, pababa. So ayan, sa from left channel meron siyang 0.015, good. Tapos yung kabila naman meron siyang 0.016 to 0.015. So it means good na siya mga katek. Good na yung ating amplifier ngayon. So ngayon naman susubukan natin tong paanda rin, lagyan natin ng sounds. So post muna natin mga katek, tapos balik natin yung kanyang board doon sa lagayan, tapos lagyan natin ng DVD para makapag-check tayo ng sounds. So yan mga katek, no, bali natapos na natin may balik yung ating output, tapos itong kanyang amplifier portion na board. So ngayon mga katek ay check natin to, papandarin natin kung malinis na ba yung kanyang out dun sa kanyang mga speaker, dun sa speaker out, at tingnan natin kung hindi na mabibigay yung kanyang relay, kasi yung problema nito ay nagpo-protect yung relay, tapos may distortion dun sa left channel niya. So ngayon check natin to mga katek. Bali meron na tayong source, yan player, bali naka-play na yan kanina. So ngayon naman nakasaksak na yung ating amplifier. So ngayon i-on natin to, yung ating amplifier ngayon. So pakinggan natin kung pipitik ba yung kanyang relay. O ayun, pumitik siya mga katek, yung ating relay. Tapos pakinggan natin mga katek, meron na tayong audio ngayon. Medyo pag matanda yung ating music kayo mga katek, hayaan nyo na. Kasi ito lang yung nakita ko dun sa aming mga collection. Lakasan natin ng konti. So yan mga katek, no, bali clear na yung kanyang sounds. Good na, wala nang distortion. Hinaan natin ng konti. So bali na yun mga katek, ay mag-check tayo doon sa kanyang balance kung good ba yung kanyang left and right. So bali yung kabila, ito yung nag-music ngayon. So sadali lang mga katek ha, kasi natapos na yung isang kanta. Bali antayin natin yung susunod na kanta mga katek, para ma-check natin ng maayos kung pantay ba yung sounds niya left and right, tapos wala na bang distortion. So ayun, so check muna natin tong speaker na to, siya muna, tapos pakinggan natin kung malinis na ba yung kanyang music, yung sounds niya. Yan siya yon. So kung makikita naman mga katek, no,
clear naman yung kanyang sounds, malinis na. Dito naman tayo sa kabila. Sa kabila, ayan. Yan naman yung kabila niya. Ito yung right, tapos ito yung left. Ito yung may problema kayo na mga katek. So clear na to, tapos ito naman, wala namang problema to sa right. So clean. Balik tayo ulit doon sa left na may problema. Ayan, clear rin. So sana hindi tayo nakapirate doon sa ating music ngayon mga katek, no? Sana na lang, sana naman. So ayan, dalawa na sila. Kasi nasa gitna na tayo, so it means dalawa na yung nagtumunog ngayon. And bali good na itong ating amplifier ngayon mga katek. And check natin kung yung out niya nito, check natin yung out kung wala na ba talagang DC na ilalabas. Yan, bali so tayo. Check natin tong yung out ng ating speaker kung talagang wala na ba siyang DC voltage. Yan, dito sa bandang itaas, check natin ngayon. So meron siyang 0.09 and 10 or 10. So good siya mga katek, magandang sign yan. Ito naman sa baba. Ayan, check natin. Oh, ayun, 0.2, 0.1. So magandang sign din yun mga katek, no? Na good na wala na talagang DC na lumalabas na nag-cause ng distortion doon sa ating speaker. So sana hindi tayo nakapirate nun. So sana may natutunan kayo sa ating video sa araw na ito mga katek. And kahit hindi ako masyadong magaling dito sa amplifier, nagawa natin ng bali naayos natin. Salamat naman sa Diyos. So hanggang dito lang mga katek, at maraming salamat sa inyong lahat sa panonood. To God be the glory. This is your service, Ryan Crosetic. Peace out.